pagbabati ko ng isang magandang umaga. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na umawit ng pasasalamat sa ating Panginoon. This morning, alam ko po na each of us ay may kanya-kanyang ipinagpapasalamat sa Lord. Kabilang na po ang pagmamahal niya sa atin. Amen po ba? Sabi nga po sa mga awit 106 verse 1, purihin si Yahweh, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Awitin po natin, salamat, salamat. Ating mamasan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. O Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat,
Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Kami ay nakatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagkakalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagkakalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumupos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Kami ay nakatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Naman ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagkagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagkagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Sabay-sabay nagkagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagkagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit,
ipagtatanghal ang pangalan mo, Jesus. In this moment, let us continue to feel the presence of our Lord. Let us surrender everything to Him. Let us kneel before the Lord and ask for forgiveness. Philippians 2:9-11 says, "Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Let us all sing, Lord of all. I surrender, I will yield, and I will bow down, and I will live, and I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only one. 'Cause you are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. And I will worship, and I will praise, and I will lift up your holy name, and I will give you all the glory and all the honor. Do your name, 'cause you are my only one. 'Cause you are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me.
glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. And everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. And everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Yes, Lord, Panginoon. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon. Use us, Panginoon. Gamitin mo po kami, Lord God, para mas mapalapit ang iba, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, para ikaw ang mag-glory, Lord God, Panginoon. Lumalapit po kami, Panginoon, nagpapakumbaba, lumuluhod sa inyo, Panginoon. Humihingi po kami, Lord, ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Lord God, na alam naman namin pagkakamali, Panginoon. Patuloy pa rin namin ginagawa, Panginoon. Ilayo mo po kami dito, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Talagang mas mapalapit sa inyo, Lord God. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Sige. Hello, yun. Okay. O, pray muna po tayo. Time na pray. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. We pray for the guidance of your Spirit as we study again your word. Turuan niyo po kami, Panginoon, ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, tinatanong ko kung kilala niyo to. May kamukha ba? Meron. Okay.
ano po mga kapatid, nung 2018, may mga may 12 mga bata at kabataan. Sa Thailand po ito. Kasama nilang kilang coach. Soccer, mga soccer player sila. Ngayon, ang ginawa po nila ay, meron po kasing kuweba po doon sa parang bundok. Pumasok po sila. Ang problema, nag-high tide pala yun. Nung pumasok sila, wala pang tubig eh. Ayun pala, nag-high tide pala doon. Nakulong po sila, dito po yun. Kung 2018, nakita nyo po na June 2018 po yun, no? 12 members of the wild boars. Yun ang pangalan niya, yung wild boar, sa Tagalog, yung baboy ramo. Yun. Yun yung pangalan ng grupo nila. Soccer team po yun, no? At pumasok po sila sa Tam Luang Cave. So, ganito po nangyari, no? Yung entrance po ng cave, nandito po sila nakita. 9 days po sila nawawala. Yun pala, ang ginawa po ng coach tsaka ng mga bata, pumasok po sila. Alam niyo po yung entrance po, yung part po ng may part po, ganito itsura eh. Ganyan kaliit yung pinapasukan nila. May party po na ganyan. Ganun po nangyari. So, problema, di sila makalabas kasi nag-high tide na. Ngayon, ito pong mga batang ito, hinahanap po sila. Ngayon, ito matindi. Nakita ng may mga bisikleta doon sa bungad. Tapos, nung sinuhot ng mga rescue, may mga bag, tsaka mga sapatos. Tapos, may mga bakas ng paa. Yung pala, yung mga bata ay dito na po sila. Ito nga po yung sitwasyon nila. Yan. Napunta sila doon, dyan sa loob. Hindi sila makalabas ngayon kasi high tide na. Eventually, mamatay sila dyan kasi mawalan sila ng hangin. So, nagkaroon po ng search and rescue po yan. Alam niyo po ba, yung layo po, ito, hanggang dito, 4 kilometers parang mula rito, hanggang sa Santa Catalina po, sa may high school, yung sa may Ramirez. Ang layo. Mga ganun, more or less, mga ganun yung distance po nila. Ang dinadaanan po nila, ganito, Tingnan nyo po, ganyan, gaganon sila, So ngayon, yung mga diver po ng mga Thai, yung mga Thailander na diver, di nila kaya. Kinakailangan po, alam mo po, may mga professional diver talaga ang tumulong para sila iligtas. So ang gagawin nila, magdadala sila ng yung breathing equipment, yung scuba diving equipment, yung pinaka yung oxygen, dadalhin nila ro sa mga bata. Sipin mo yan, ang liit nun. Sipin niyo po, paano ka dyan magkakaigi? Ang hirap po. May isa pong diver po na namatay po dyan. Tingin ko, it's either naubusan siya ng oxygen kasi binigyan niyo ro sa bata. Eventually, may namatay po na isa. Ang mga diver po dyan, mga professional, hindi po yan yung mga diver dyan sa may bantilan, yung nangunguhalan ng lokan, tsaka ng mga suso. Hindi po yan. Mga professional diver po yan. Sila po yan, akala mo, gaganyan-ganyan lang po yan. Yan po mga kapatid, yan yung trabaho nila, mga professional diver po talaga. Sila po yung nagligtas doon sa puro po mga Australian po yan. Ang Pilipinas, padala rin po, pero usually mga doktor pinadala natin Pero ito mga Australian diver po, ito talagang professional diver talaga yan. Sumisisi talaga na napakalalim yan. Ito yung general nila, na-recognize po sila. 5 po yan, kaso namatay nga po yung isa doon sa ilalim. So, ang matindi po dito ay isipin nyo po, 4 kilometers, ang layo na napuntahan nila, hindi sila ngayon makalabas. Ay hinahanap na po sila. Hinahanap po yan, yung mga batang yan tsaka yung coach nila. So ngayon, itong mga Australian divers, sinubukan nilang hanapin. At nakita nila, sila nagsabi, buhay yung mga bata, lahat sila kompleto, buhay po yung siyam. Yung 12, buhay po sila lahat.
Pero hindi po sila nailigtas na isang araw. Kasi hindi kaya. Hindi kaya eh. Kasi ganito pong ginagawa eh. Ayan, yung nagsimula na po silang sisisi na. Oh, eh. So, kasi hindi kinakailangan ng special skills eh para magawa mo yan. Hindi yan yung bastang ito talaga, trabaho talaga nila ito. So, hindi basta-basta ito yung nagsiswimming lang. Hindi, no? So, ganyan ang may tali sila, tapos ganito pong ginagawa nila sa bata. Yung bata po, mga bata, pinatulog ho nila. Kasi, hindi naman sila sanay sa ganyan na kasi high tide na eh. So, pinatulog po nila lahat yan. Lahat ng pupunta dyan, so ganyan ang ginagawa po nila. Oh. Kaya, pag nagka-problema, isipin mo isa lang aparato, dalawa sila, pag naubusan ng hangin. Kaya yung isa namatay, siguro, baka binigay na rin sa bata para mag-survive. So, kinakailangan po nilang gawin ito kasi mamamatay kasi mauubusan sila ng hangin eh. And 9 days na po sila, hindi sila kumakain. Isipin niyo po yung ganong katindi, ganong katagal po yung nangyari po sa kanila. So, dito makita po natin, at po to, na-news po to, di ba? Nung sa Thailand po ito. Di ba, no? Kaya, grabe po yung pangyayaring ito. Tingin ko, malaking pananagutan dito ng coach. Kasi baka niya dinala yung mga bata doon. Siguro, medyo adventure lang gusto nila, no? Yan. Kaya, so ito po yung mga divers na, at ito po yung mga bata, yung 12 bata na nailigtas. Hindi po nagawa na isang araw yan. Parang isang araw, 3, 4 lang. Next day ng iba, ganun po katindi. Hindi ho kakayanin. So sobrang lalim at saka sobrang layo. Tsaka delikado. Isipin mo, hindi naman mga lumalango yan. Patutulugin niyo pa nila yan. Isipin mo yan. Tapos yung equipment, limitado din. Very limited kasi kinakailangan ng specialized equipment po yan para iligtas po sila. So yan po isa po sa crisis na pinagdaanan naman ng Thailand. Grabe po, national crisis po talaga yan kasi naging global news po yan dahil Japan, US, nagpadala po sila. Wala pong wala pong mag-qualify para doon sa may kakayanan talagang yung lumangoy na sumisidan, napakalalim para dyan. So ito lang mga Australian divers talaga ng mga professional ang tumulong po sa kanila. Ngayon pong umaga, may pag-aaralan din po tayong krisis. Pero ito naman, yung krisis sa Israel nung panahon ni Moses. Yan. Grabe din yung pinagdadaanan po nila na talagang napakalaking problema po na pinagdaanan po ni Moses, no? Kaya ang pag-aaralan po natin ngayon, yan, makita nyo, no? Dami, no? Daming ibon. Oh. Ang tawag po dyan ay pugo. Nakakita na po ba kayo ng pugo? Quail. Quail po siya, quail, no? Yung mga maliliit na itlog. The wilderness crisis. Yan yung ating pag-aaralan po ngayon. Yung crisis sa ilang. Sige, babasahin po natin, no? Buksan niyo yung Bible po niyo, Numbers 11. Yan, Numbers 11. May Bible po tayo dyan. Tingnan niyo, Numbers 11. Simulan na po natin sa sa Tagalog, no? Ang Tagalog na po. Tingnan natin, Numbers 11. Sige po. Okay, ready na kayo? Sige, sabi po rito, Numbers 11, ang mga, tingnan natin muna, sige. Ay, pinuntahan na raw po ng Batilik ito. Ang problema daw po ay yung Batilik. Yung kuryente ho ng Batilik. So, malabas sila. Hindi raw kaya supplyan lahat Kaya, hindi, yun daw ang pinuntahan na po at hindi, mahina daw yung kuryente. Hindi ko alam bakit mahina So, hindi kaya kulang sa bayad? Hindi naman. So, mahina daw yung kuryente na pumapasok para papasok dito sa atin. Okay. So, wala talaga tayong magagawa dyan. Okay, sabi po rito, Numbers 11. Numbers 11, no? Tingnan nyo po yung salita, no? Ang mga dayuhang sumama. Tandaan nyo po yung salitang yan, ha? Sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik, crave, sabi po do, sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya't nagreklamo na naman sila. Bakit na naman? Kasi yun ang trabaho nila Pag may problema, imbis mag-pray, magreklamo. Yun. Nagreklamo na naman. Kaya na naman. Sabi nila, kailan ba tayo makakatikim ng karne? Wow!
Mabuti pa sa Ehipto, doon nahihingi lang ang isda. Naalala ba ninyo yung pipino, yung pakwan, yung sibuyas, yung bawang, yung gulay, yung pongkan, yung grapes, yung pata? Ano yung pag yung piniritong pata, ano tawag doon? Crispy pata. Naalala niyo po ba yun? O, yung bagnit, sisig, pamputok-batok. Yan, sabi no, naalala ba ninyo? Na kinakain natin noon. Grabe, no? So, ano sila? Memories. Nangihina na tayo ngayon. Wala tayong no? Walang makain dito kundi itong manang ito. Mana daw, mana. Ang mana ay parang buto ng kulantro, coriander seed, at kakulay ng bidelyo. Ito'y laging pinupulot ng mga tao, ginigiling nila ito o binabayo. Kapag niluluto, ito'y lasang tinapay na sinasangkapan ng langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Para po siyang wafer, but tasted like honey. Wow, yung manipis na tinapay, yung wafer, di ba? Manipis na tinapay. Lasa siyang ng honey. Tapos ang ginagawa po nila, marami silang piniritong mana, sinigang na mana, inihaw na mana, inadobong mana, manang mana. So, puro na mana, parang nakakasawa naman eh. Ito ay bumababa tuwing gabi, kasama ng hamog. Yan. Tapos, ito na. Narinig ni Moses ang reklamo ng lahat ng sambayanan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda sa mga bahay-bahay nila, no? Nagalit ng labi si Yahweh. Kaya nanlumo si Moses. Itinatanong ni Moses kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Anong ikinagagalit niyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganito kabigat na pasanin? Sino ba itong mga taong ito? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak hanggang makarating kami sa lupa yung ipinangako niyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakabigat na pasaning ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin niyo sa akin. So nagrereklamo si Moses sa Panginoon. Mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Nirereklamo na niya sa Panginoon yung mga tao. Ang titigas ng ulo ng mga ito. Ayaw sumunod, puro na lang sila reklamo. Sabi niya, kung ganito lang gagawin niyo, pahihirapan niyo ako, patayin niyo na lang ako. Mas mabuti pa. Mas madali pang mangyari. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel. 70 elders. O tingnan niyo yung katabi niyo, mukhang elder ba? 70 elders. Ay, hindi po. Basta elders. No? Basta siya elders, no? 70. Kulang pa tayo dito. Oo. Sabi, no? Yung mga kinikilalan ng kanilang lipi, yung mga leader-leader, na mga marites. Hindi, mga leader-leader. Isama mo sa toldang tipanan yung tabernacle, yung tahanan ng Diyos. Pagdating nyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa inyo. Babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Yun, yung palang purpose. Sabihin mo naman sa buong bayan na ihanda ang kanilang sarili sapagkat bukas makakakain na sila ng karne. Yun ang nirereklamo niya. Bibigyan ko kayo ng karne. Nagre-reklamo na naman sila. Tinatanong nila kung kailan pa sila makakatikim ng karne. Sinabi pang mabuti pa sa Ehipto at marami silang pagkain. Kaya't bukas, ibibigay ko sa kanilang pagkain gusto nila. Hindi lamang sa isa. Hindi isang araw, Hindi 2. Hindi 5. Hindi 10. Hindi 20 araw. Ilan? 1 buwan. Araw-araw, karne, umaga, tanghali, gabi. Umaga, tanghali. Anong mangyari, Ate Marie? Stroke. Stroke, karne giba yung itlog ng pugo, ano yun mas matindi kaysa ron sa itlog ng manok. Kundi para sa 1 buong buwan. Grabe, no? Lagi ito ang kakainin nila hanggang sa magsawa sila at magkandasuka na. Habi, sa asar ng Panginoon sa pagkain nito, sapagkat itinakwil nila ako at sinabi pa nilang mabuti pang hindi sila umalis sa Ehipto. Sumagot si Moses, lahat ng kasama ko ay 600,000. 600,000. At sinabi mo, bibigyan mo sila ng karne para sa 1 buong buwan. Kahit napatayin namin ang lahat ng hayop o mahuli ang lahat ng isla sa dagat, hindi sasapat sa ganito karaming tao. Nagreklamo si Moses, ano sinasabi niyo, Lord, na mapakain 1 buwan?
Ay kahit kainin namin yung buong hayop sa buong Ehipto, pati lahat ng isda sa dagat, sa palagay nyo, magkakasya sa mga yan, ang lalakas kumain ng mga yan. Meron na dito, nanguya pa. Ganun. Yung baka pala po, pag kumakain, meron pala siya ditong sa tagiliran niya na pag kumain siya, naka-reserve. Tapos dito yung ginigiling. O, may ganun ba kayo? Yung naka-reserve pa. May unggoy, meron tayo may bukol-bukol dito. Nanguya siya, tapos may naka-reserve pa dito. Isipin mo yan, grabe. Nagreklamo na si Moses. Sabi niya, paano gagawin natin dyan, Panginoon? Eh, ang dami-dami niyan. Alam niyo, nagalit na rin ang Panginoon kay Moses. Sinabi ni Yahweh kay Moses, meron ba akong hindi kayang gawin? Oh. Sabi niya, bakit? Ini-small mo ko? Ngayon, ako, iniinsulto mo na din. Sa palagay mo, hindi ko kaya pakainin yung mga yan. Sinabi, ngayon, di ipapakita ko sa iyo, kay Moses na, kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Oh. Pati si Moses, pinagsabihan na niya. Kasi sobrang discouragement po talaga. Grabe yung crisis talaga pinagdaanan. Lumakad na si Moses at binalita sa mga Israel na sinabi ng Panginoon. Isinama niya ang 70 pinuno ng Israel at pinatayo sa paligid ng toldang tipanan. Okay. Bumaba si Yahweh sa ulap at kinausap si Moses. Ang 70 matatandang pinuno ay binahaginan niya ng Espiritu tulad na ibinigay niya kay Moses. Sila'y napuspos na kapangyarihan at nagpropesiya, ngunit hindi na nila ito muling nagawa. May naiwang 2 pinuno sa kampo, si Eldad ang pangalan, at ang isa si Medad naman ang isa. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ni Yahweh, kaya't sila'y nagpahayag din tulad ng propeta sa loob ng kampo. Nakita pala ito ng isang binatang patakbo itong nagpunta kay Moses at sinabi niya, si Eldad at si Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito sinabi ni Josue, si Josue pala yun, na anak ni Nun, ang lingkod ni Moses, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moses, nangangamba ka bang ako'y mabawasan ng karangalan? Gusto ko nga maging propeta at mapuspos na espiritu ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita. Maganda po na lahat may kakayanan. Sabi ni Josue, bakit pinapayagan mo silang gumawa ng ganon? Hindi. Gusto nga sabi, lahat nga dapat para may kakayanan maglingkod. Si Moses at ang 70 pinuno ay nagbalik sa kampo. Si Yahweh ay nagpadala ng hanging may tangay na laksang-laksang pugo mula sa kabila ng dagat. Grabe! Hindi mabilang. Ang mga ito ay nagliparan sa paligid ng kampo. 1 metro lang ang taas. Siguro mga 3 feet Isang 1 meter, iba mga 3 feet. Ganun lang, no? Di ba? Kayang-kaya mo nang habulin yon. Kahit medyo lampa-lampa ka ng konti. Makakahuli ka kahit pa paano dyan. 1 metro lang taas ang kanilang lipad mula sa lupa at ang lawak ay 1 araw nakalakarin sa kabi-kabilang kampo. Lumabas ng kampo ang mga Israel ng huli ng pugo hanggang kinabukasan. Overnight talaga. Grabe! Walang tigil na grabe, no? Siguro, yung bahay, yung mga tao nasa labas, nasa loob ng bahay yung mga pugo. Diyan na kayo, wag na kayo lalabas. Kami lalabas. Parang gano'n. Sabi dito, no? Sabi dito, no? Ang pinakakaunting nahuli ng isang tao ay aabot sa 10 malalaking sisidlan. Alam niyo yung mga kaing-kaing? 10! Ganyan sila tahina kumain. Ayan, no? Ang mga ito, ibinilad nila sa paligid ng kampong. Wow! Parang dinaing nila. Grabe, no? Ang baho siguro sa kampong yun. Pero ang lansa. Ngunit bago pa lamang nila ito kinagat, ibinuhos na ni Yahweh ang kanyang galit sa mga Israelita at siya ay nagpadala ng isang kakilakilabot na salot. Ang lugar na yung tinawag na Kibrot Hataaba sapagkat doon nalibing ang mga taong naging hayok sa karne, yung mga masiba sa pagkain. Mula noon, nagpatuloy sila at paglalakbay hanggang sa Haserot. Makita niyo mga kapatid, no? Tapos na po yung ating mensahe. Wow. Binasa pa lang natin, nakita na po natin yung kwento. Di ba, no? So, yung mana, ito po yung pagkain na binigay ng Diyos. Ang itsura niya, kulay puti, tapos pag bumaba po yung hamog, kasama na po siya. Tinitipon po nila ito. Ito po yung pagkain na binigay ng Panginoon. Bakit? Kasi mas healthy ito. Di ang tao naman, hindi makontento, ang gusto nila yung mas delikado. Di ba? So, sa ginagawa po nila, pinipintasan po nila yung pinagkakaloob ng Diyos. Nakita niyo mga kapatid, no?
Ibinipintasan nila eh. Kaya yung pagtanggi nila sa pagkain ito, sinasabi nila, Lord, walang kwenta yung binibigay mo. May mas gusto kami mas magaling. So ngayon, titingnan po natin ngayon yung wilderness crisis, ang krisis sa ilang. Yan. So mapapansin po natin, tinan niyo po nagsimula. Saan nagsimula ang krisis? Sabi rito, no? Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng Israelita ay nanabik nila sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Natandaan na po natin, the complaint started when this foreigner, mga foreigner po ito, hindi po ito Hebreo, hindi po ito mga Hudyo. Kasi nung lumabas ang Israel sa Ehipto, hindi lang naman sila yung mga lahi ng mga tao na naging alipin. Marami ding ibang bansa. Siyempre, kung pinalaya ito, sasama na rin sila. Alangan naman paiwan sila doon. So, sumama sila. Wala po sila, hindi sila bahagi ng pangako ng Diyos, ha? Ang purpose ng Panginoon, kaya pinayagan, itong mga Israelita, share the gospel. I-share ang kabutihan ng Diyos. Hindi ganun eh. Itong Israelita, minsan, mas malala pa doon sa mga foreigner. Ganun ang style. Pero makita po natin dito, yung simula po ng kwento, nagsimula po doon sa mga taong hindi talaga bahagi ng pangako ng Diyos. Yung mga dayuhan. Foreigner po sila eh, sabi ng Biblia, no? May mga alipin sa panahon doon sa Ehipto po, iba pong ethnic group po sila, iba po silang mamamayan ng bansa, pero sila po ay alipin din sa Ehipto. Nung pinalaya ng Panginoon ng Israel, sumama rin sila agad. Sumama sila, no? Yun nga lang, nung panahon yon, Israel was the dominant race. Ang pinakamadami talagang alipin ay ang Israel. Diba, no? Kaya nga sabi rito, no? Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay. Yan. Sumama, mga kapatid, no? Sila yung nagsimula ng problema, eh. Nagsimula ng problema. Nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya, tinan mo, nahawa ang mga Israelita. Yung salita pong kasi sa English po, tinawag po silang rabble o kaya ay foreigner, no? It is a mixed multitude. Foreign crowd po ito, no? Hindi po sila Hudyo, hindi po sila Hebreo. Pero sumama po sila sa Israel. Sila po yung nag-stir up eh. Sila po yung nagsulsul sa mga Israelita. Magreklamo kay Moses. Mahina naman yung leader nyo eh. Walang kwentang tao yan. Wala tayong makain dito. Yun na lang, mana na mana. No. Nahawa ngayon po ang Israel. Dito mga kapatid, makita natin, from this point of view, hindi talaga pwedeng unbeliever eh. Hindi magkakaigi. Magkakaproblema ka dyan. Maniwala ka. Hindi mo siya pwedeng gawing partner talaga. Dito pa lang, kitang-kita na. Kitang-kita na agad. Iba yung values eh. Iba yung pananaw nila eh. Hindi talaga pwede pagsamahin. Kaya hindi po pwede po talaga. Ito mga kapatid, kapitbahay lang po nila to. Yung mga tolda, Hudyo, foreigner, Hudyo. Ay kapitbahay pa lang ito, pero grabe ang impluensya sa Israel. Kaya nga, tayo mga tao, lahat po tayo influencers. Nakaka-impluensya po tayo mga kapatid, no? Kaso nga lang, itong mga dayuhang ito, negative influence. Bad influence. Hindi ho sila magandang impluensya mga kapatid, no? Ito pong mga dayuhang ito, sila po yung nagsusulsol at sila nagsisimula ng chismis at problema doon sa kampo. Sipin niyo po yan, ha? Kaya hindi talaga pwedeng pagsamahin yan. Diyan pa lang malinaw na malinaw. Dahil nagalit ang Diyos dito, nagalit din ang Diyos sa Israel. Kasi ginagaya nila yung gawa ng mga taong ito. Bakit? Kasi, isipin mo naaalala nila yung mga pagkain. Ano yung mga karne, yung mga pipino, kung ano-ano mga pagkain ang naalala nila. Ano po yun? Pero hindi nila naalala yung oppression, yung kalupitan na pinagdadaanan nila. Ang naalala lang nila pagkain, pero hindi nila na pinapatay sila doon. 400 taong kaya po sila doon na pinapahirapan. May mga tao doon na buhay hanggang sa namatay, alipin sila. Hindi lang sila, yung anak nila, lolo nila. Yung 400 taon, ilang salin lahi yon. Bakit di mo nakilala yung lolo mo, naging alipin? Ang sabi ng Panginoon, naalala niyo yung pagkain, pero hindi niya naalala yung kahirapan na pinagdadaanan niyo doon? Mabuti pa daw. Ang hirap-hirap kaya doon. Diba, no?
So, sabi nga nila, parang nostalgia. Alam mo yung nostalgia, yung misa naalala mo yung nakaraan, yung ang sakit sa kalooban, pero ang sarap alalahanin. Mga ganun ba? Yung medyo maalaala mo kaya. Pero ito pong pag-aalala nila, hindi na inaalala ang kabutihan ng Diyos, inaalala nila yung kanilang reklamo. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanila. Diba, no? So, dahil po sa impluensya ng mga dayuhang ito, yung focus ng Israel sa Diyos, napunta doon sa kanilang problema. Diba, no? So, ganito po, no? Ganito po ang nangyari. Who are the influencers of your life? Sino ang nag-iimpluwensya sa buhay mo? Hindi mo lang alam yung kasama mo, hindi mo alam isang araw, ganun ka na din. Nag-iimpluwensya po yan, no? Diba? Sila po yung nagtulak sa Israel na mawalan ng contentment. Wala silang pagpapasalamat sa Panginoon, no? Sila po yung nagpakalat ng masamang balita at masamang description sa Diyos at kay Moses, mga kapatid, no? Kaya nga po, maging ang mga social media po ay dapat maging maingat po tayo. Meron po ngayon Vice Mayor po sa Norte, sinampahan ng kaso ng NBI because of sedition. Kasi siya po ay nagpapakalat ng mga masamang balita para mag-aklas sa gobyerno. Diba, paano kung magkaroon po yan ng degree certainty, mayroong degree of certainty of conviction? Di masasampahan siya ng kaso sa korte. Pag natanggap ng korte yung kanyang kaso na gagawin, siyempre maglalabas ang warrant of arrest yun. Wala mang gagawin ng korte, maglabas ng aresto. Pag sinampa mo ang kaso sa korte, ang gagawin lang po ng judge yan, maglalabas po yun ng warrant of arrest para mahuli ka kaagad. Wala po silang gagawin. Once sinampa yan sa korte, warrant of arrest agad yan, sigurado yan, shoot ka dyan. Bakit? Kasi doon sa kanya mga social media post, mag-aklas daw, labanan daw, ibagsak daw. Ay siya, kinasuhan ko siya ngayon. Kasi negative po yung influence, Kaya hindi ho tayo pwede mag-spread ng mga disunity, division, faction. Hindi ho pwede po yan. Sisirain ang gawain ng Panginoon. Ito po makita po natin, the power of influence. The power of influence. Ano sabi po ng 1 Corinthians 15:33? Do not be misled. Bad company corrupts good character. Huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Kaya yung ating mga kasama, titingnan mo kung sino nakaka-impluwensya sa iyo. Kasi yan ay pag hindi maayos, mai-impluwensyahan ka niyan. Sabi Bible, no? Do not be misled. Bad company corrupts good character. Di ba? Dahil itong Israelita, nakikinig po dito sa mga dayuhang ito, na-impluwensyahan sila. So the power of influence. Kaya nga dapat ang ating influence ay we can inspire faith, we can inspire obedience. Yung tayo po nag-encourage, sumunod tayo, mag-pray tayo. At tayo dumalo. Basahin natin ang salita ng Diyos. Yun yung magandang influence. Di ba? Magpasalamat tayo, sumamba tayo sa Diyos. Maglingkod tayo sa Kanya. Kaya nga ang tanong, anong boses, anong impluensya ang pinakikinggan mo? Yun ang tanong po dyan, no? Anong boses? Hindi lahat ng napapakinggan mo, hindi lahat ng nasa tabi mo ay magandang impluensya. Tandaan niyo po yan. Kasi yung pagrereklamo at saka yung discontentment po, madaling kumalat po yan Now, ang impluensya po ay dalawang bagay. Tandaan niyo, ang influence, dalawang bagay yan. Ako o yung iba. Ibig sabihin, pwede ako mag-impluensya sa inyo. Kayo din, pwede kayo mag-impluensya sa akin. So, dalawang bagay po palagi ang influence. The influence we receive from others and the influence we have on other people. Yung impluensya mo sa iba at yung impluensya ng iba sa iyo. Dalawang bagay palagi po yan. Ngayon ang tanong po, anong klaseng impluensya po tayo sa ibang tao? Yan. Ngayon ang tanong. Pangalawa, anong impluensya naman ang natatanggap mo sa iba? So mapapansin po natin, ito pong problema, this is a seeming crisis. Pag sabing, yung inaakalang krisis Actually, hindi naman sila nagugutom di ba? Nagugutom ba sila? Hindi naman Bakit? May pagkain naman sila Ayaw lang nila.
ay yung pagkain na bigay ng Diyos. Para sinasabi nila, Panginoon, napakahina mo na wala namang kwenta yung bigay mo sa akin. Yun ang sinasabi. Hindi man gano'n, pero siyempre, dahil tinanggihan mo itong binibigay ng Panginoon, sila po ay nag-create, lumikha sila ng parang isang krisis na wala naman talagang krisis. Hindi naman sila nagugutom. May pagkain naman ng Panginoon binigay sa kanila. O, di ba? Ang gawa-gawang krisis ng Israel, meron silang pagkain pero nagsasawa na lang po sila. Ano sabi po nila dito, no? Kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Grabe, no? Talagang karne pa. Mabuti pa sa Ehipto. Isipin mo yun, ay iniligtas sila ng Diyos doon. Doon, nahihingi lamang ang isda. Yung pipino, yung pakwan, yung sibuyas. Wow, ang sarap na sausawan nila, no? Bawang at gulay. Yung nga kinakain natin doon. Wala tayong makain, kundi itong bigay lang ng Diyos, eh. Walang kakwenta-kwentang pagkain. Tinapay, piniprito. Wala, walang kwenta. Isipin niyo po yun, no? Ay nagsasalita sila, naririnig ni Moses, naririnig din ng Diyos. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanila, no? Hindi dahil sa wala silang makain, kundi ayaw na nila yung pagkain. Dahil po dito mga kapatid, ito pong mga foreigner na to, itong mga dayuhang ito, ano ang kanilang problema? Naging choosy sila. O, tingnan mo yung katabi mo, choosy ka ba? Choosy, yung alam mo, yung naging, sa Tagalog ng choosy, yung pihikan. Wow. Sa amin, walang ganyan. See, may mga margarine pa kami, tsaka cheese. Wow. Oh. Sa hirap ng buhay, magiging pihikan ka pa. Aba, ay yung iba'y walang makain. Ang matindi dito, ito, nagaya sa kanila ang mga Israelita. Isipin nyo mga kapatid yung influence po na yan. The foreigner became choosy and selective about the food they wanted. Naging sila, naging mapili at pihikan doon sa mga pagkain binibigay sa kanila ng Panginoon. The problem was not hunger. Hindi problema yung kagutom eh. Ang problema is dissatisfaction. Wala silang contentment. Wala silang contentment eh, no? Yung salitang nanabik, ito po nanabik, yung Hebrew word po niya mga kapatid, strongly desired, yung talagang hindi ka paaawat, hindi pwedeng wala ito. Ganun katindi. Huwag ka nang babalik dito kung wala ka rin lang dala, ha? Yung mga ganung dating eh. Oh. Para sinasabi lang sa Panginoon, Panginoon, kung hindi mo kami bibigyan ng karne, babalik na lang kami sa Ehipto. Kung ganun din lang naman. Isipin mo po yun. Naalala po kasi namin yung isda. Anong isda? Pwede yan daing. Marami silang isda kinakain doon, no? Wala daw bayad. Anong walang bayad? Pinaghihirapan nila yon. Pipino, milon, mga sibuyas. Grabe, no? Talagang yung alalang-alala nila yung naalala nila yung talagang detalyado. Ang hindi lang nalang naalala, pero bago po namin kainin yung binubugbog muna kami. Binubugbog sila eh. Lalatiguhin kami. Paghihirapan namin buong araw yon. Halos gumapang na kami sa hirap dahil sa trabaho binibigay sa kasi alipin sila eh. Hindi nila naalala yun. Naalala lang nila yung pagkain. Pero yung kahirapan, hindi po. Sabihin po mga kapatid, sabi ng Panginoon, hindi man lang kayo magpasalamat, pinalaya ko kayo sa inyong kahirapan. Ngayon, ito, napakalit na issue. Pagkain, di naman kayo nagugutom, meron naman. Ayaw nyo lang. Kaya nagalit ng Panginoon sa kanila, no? They remember the food, but never the hardship and the oppression. Hindi po nila naalala po yung mga kapatid, no? Hindi na po sila nagpapasalamat sa mga biyayang natatanggap po nila. Ang gusto po nila, iba naman. Iba naman. Now, ang tanong, sabi po nila, ano po ba yung mana? Yung mana po ay yung ganyan po ang itsura po niya. Pag umaga, bumababa po siya, ganyan. Tapos kinukuha ng mga tao yan. Kinukuha ng mga tao. Yan mga kapatid, hindi mo pwedeng ipunin hanggang kinabukasan. Ang utos sa kanila ng Panginoon, yan, iipon ka lang para sa buong maghapon. O, tinan nyo, makinig po kayo mabuti. Iipunin mo lang buong maghapon. Huwag ka mag-alala, bukas meron ulit yan. Alam mo, ang ginawa ng mga Israel, malinaw instruction, magtitipon ka lang, umaga hanggang sa hapunan ninyo. Hindi kayo pwedeng magtira hanggang bukas. Tinan nyo ha, maliwan na instruction. Alam mo ginawa ng Israel? O sige, ano ginawa ng Israel?
masiba talaga eh. Nagtira hanggang kinabukasan, ano nangyari? Inuod. Nangamoy sa buong, sa buong, alam mo yung buong subdivision nila, yung buong barangay. Galit na galit si Moses eh, inuod ang baho. Bakit kayo titigas ng ulo nyo? Napakaliwanag na instruction. Pero ito naman, pag araw ng Diyos kinabukasan, yan pwede kayong magtira hanggang kinabukasan at hindi yan mabubulok. Nung ginawa nila, subukan nga natin, ba't nabulok? Alam, nakita nila, hindi nga. Bakit? Eh, siyempre, may instruction ang Panginoon. Amin po ba? May instruction, malinaw eh. Kaya ngayon, pagsunod sa buhay, hindi mo pwedeng imbentuhin yan. Hindi ka pwede mag-imbento, gagawa ka sa sarili mong prinsipyo. Hindi pwede. Ito pong buhay na nilalakbay natin, may mga guidelines, may mga prinsipyo ang Diyos na sinasabi. Susunod ka lang doon. Huwag ka mag-imbento. Huwag ka mag-imbento dyan. Alam niyo, nung ginawa po nila, di Lord's Day kinabukasan, nag-ipon sila hanggang kinabukasan. Aba, hindi inuod, hindi nabulok. Pero pagka Lunes ulit, kinabukasan Lunes, panis ulit, sira ulit, inuud ulit. Ang ibig sabihin ng Panginoon, sumunod ka sa aking batas, mabubuhay ka na maayos. Amen po ba? Yun lang naman eh. Sumunod kayo. Isipin niyo po yung pagkain na Diyos pinipintasan daw nila. Kasi it is a wafer tasted like honey. Tapos ang dami na pwedeng gawin luto. Ito maganda. Ito po, no? Ito pong mana pong ito, nung pumasok po sila sa lupang pangako, di tumapwid na sila ng Jordan. Tumigil na po ito. Ano ibig sabihin? Abe, magtrabaho ka na. Doon na, maganda na lupa, magtatrabaho na kayo. Ito libre. Kasi nga wala sila matrabaho sa ilang eh. Wala eh. Ilang talagang 40 years ganyan. Pero pagpasok po nila sa lupang pangako, tumigil na po yung mana. Kasi nga, nadoon na yung blessing eh. Nadoon na yung blessing. Nadoon na lahat. May mga hayop na doon. Ang pinapatay naman ng Panginoon sa kanila, yung mga tao eh, dahil masasama yun eh. Pero yung mga taniman, yung mga hayop, kanila na po yun. Ibig sabihin mga kapatid, very simple lang ang sinasabi ng Panginoon. Sumunod ka sa patakaran ko, hindi kita pababayaan. Amen po ba? Saka yung provision na binibigay sa atin ng Diyos, ipagpasalamat natin, Lord, salamat. Ang dami kayang walang ganyan. Ang dami kayang walang ganyan. Ito po ay lasang manipis na tinapay na may pulupokyutan. Manipis siya eh, wafer daw. Sabi ko, ano kayang lasa no? Masarap siguro yan. At alam niyo po, sa buong paglalakbay po nila, hindi sila ginutom ng Panginoon. Nagutom lang sila sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Tingnan natin po, sabi rito, no? Physical na paglalarawan ng mana. Ito'y kulay puti, tulad ng buto ng kulantro, coriander seed. Ang anyo po niya ay maliit, bilog at pinong butil na lumilitaw sa lupa pagkaraan matuyo ang hamog sa umaga. Okay. Ang lasa ay parang manipis na tinapay o wafer na may pulot. Sa Numbers chapter 11 verse 8, inilarawan din ito parang tinapay na niluluto sa langis. So pwede pala siyang iprito. Alam mo yung bitso? Masarap din yun. Ang paraan ng pagluto, maaring tipunin, gilingin, durungin, pakuluan, o gawing tinapay at mga cake. Wow. So pwede naman pala, maging malikhain ka lang po. So ang point po natin dito mga kapatid, ang Israel, nung hindi pa sila nahahawa, masaya naman sila eh. Masaya po sila. Ang problema, hinayaan po nila yung mga taong ito na hindi naman dapat mag-impluwensya po sa kanila. So ngayong umaga mga kapatid, gusto ko makita po natin, yung krisis minsan, depende po yan doon sa mga pananaw ng tao po yan. Pananaw ng tao. Mga kapatid, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Ang Diyos naglatag na ng mga prinsipyo niya at yun dapat po ang ating lakaran at hindi niya tayo pababayaan. Kaya dalawang bagay po ang dapat natin gawin. No? Una, ingatan natin yung ating impluwensya sa iba at ingatan din natin yung impluwensya ng iba sa atin. Amen po ba? O tayo po mag-pray. Pray po tayo. Hallelujah. Panginoon, totoo naman po Lord na may crisis kaming kinakaharap ngayon. Pero kahit naman po ganun Lord
patuloy ang buhay, hindi nyo pa rin kami naman pinababayaan. Ang aming pangangailangan ay pinagkakaloob nyo pa rin. Yun nga lang, Lord, pag pumasok sa puso ng tao yung discontentment, yung pagrereklamo, yung parang walang content, hindi makontento, Panginoon. Dito nagsisimula, Panginoon, yung problema. So instead of being thankful, yung magpasalamat, lumalabas po, Panginoon, sa aming puso, sa aming bibig, Panginoon, ang pagrereklamo, Lord. Kaya, Panginoon, itong aming mga sinasabi, nakaka-impluensya rin sa amin, Panginoon, at nakaka-impluensya doon sa ibang tao, Panginoon Diyos. Kaya Lord, ang prayer ko po, Panginoon, katulad nga sinabi na help us, Lord, to be a good influence. G-I. Reject the B-I, the bad influence. Help us, Lord, to inspire people for obedience, for faith, for commitment, Lord God. At maging maingat din kami, Panginoon, doon sa impluensya ng mga taong nasa paligid po namin. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpan po natin, Panginoon. Next time, tutuloy po natin pag-aaral. Hindi pa tayo tapos dyan. Hello. Yan, so good morning po sa ating lahat. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating giving. Hayaan niyo pong basahin ko po yung Proverbs 3:9-10. Sabi po doon, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Sa talata pong ito, pinapaalalahanan po tayo na ang pagbibigay po ay isa po itong paraan ng pagpupuri at pagpaparangal po natin sa Lord. Hindi lang po ito tungkol sa pagbibigay ng bahagi, kundi pagbibigay ng unang bunga ng atin pong mga kinita. Unang bunga, yung pinakamahusay para sa Diyos. At habang ginagawa po natin ito, may pangako po siya na ang ating buhay ay mapupuno ng kasaganaan. Ano po? Kaya po, as we give today, let's honor God with grateful hearts, believing that He is faithful to provide more than enough for us. Sige po, this morning tayo ay pumikit at dumulog sa ating Diyos. Dakilang Diyos Ama, salamat o God for this morning o God. Salamat sa inyong kabutihan na kami Lord ay narito Panginoon sa inyong tahanan Panginoon. Salamat o God sa inyong biyaya o God. Salamat sa mga pagpapala sa inyong probisyon na sa gitna ng krisis Panginoon, sa gitna ng mga problema na pinagdadaanan ng inyong mga anak. Lord, help us, O Lord, to be a giver, to be generous, Panginoon. Na yung puso namin, talagang sa kabila ng mga alalahanin namin, talagang ibalik namin, O Lord, yung mga pagpapala na aming nare-receive. Yung bunga, yung pinakamainam at pinakamahusay, Panginoon. And I pray, O God, sa aming pagbibigay, ito po, Lord, ay maging kadlugod-lugod sa inyo, Panginoon, itong aming handog, Panginoon. At I pray din, Panginoon, itong mga handog na ito, Lord, ay patuloy, Lord, na magamit sa inyong kaharian, sa patuloy na paglago ng inyong gawain, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo po namin ikinukomit itong gawain, itong aming pagbibigay, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so pwede na po tayong magbigay. Yan, meron po ditong dalawang box. Yan. And then,
Meron po tayo sa GCash. Pwede po tayong mag-send po ng atin pong mga tithes and offering sa ating pong GCash number or atin pong i-scan po. Yan, so, yan po. Hello? Good morning po muli sa ating lahat. As we come to the end of our service po, hindi po ibig sabihin nito ay dito na natatapos po ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Kagaya po ng ating napakinggang word ngayong araw, minsan tayo rin po ay kagaya ng mga Israelita sa wilderness. Napakabilis makalimot sa katapatan ng Panginoon. At despite po sa pagrereklamo at pagdududa ng mga Israelita sa Panginoon, nanatili po siyang tapat. Kaya ano po yung lesson learned natin ngayong araw? Huwag maging choosy. Sabihin nga po natin yun sa ating mga katabi, huwag kang choosy. Kidding aside lang po, magandang maging reflection po natin ngayong araw ay paano nga ba po talaga tayo sa panahon ng krisis? Are we drifting apart from the Lord? Or mas lalo po ba tayong napapalapit sa Kanya? And are we being a good influence to others? And to help us grow closer in our relationship with the Lord po, mga kapatid, let us remember the word time. Ano nga po yung word? Time. Ang ibig sabihin po ng T, Tuesday prayer meeting po dito sa TMIT Pass. Every 5 p.m. po yun. Apo, letter I, ay 5:30 p.m. po pala. And letter I stands for invite your loved ones to connect with us on Friday's online prayer meeting naman po. 7 p.m. po yon via Messenger group app. And letter M naman po, month and Friday, ginaganap naman po ang ating night of prayer and fellowship. Last Friday of the month po yon. 7 to 9 p.m. ang venue po ay dito rin sa TMIT Pass. And lastly po, yung letter E, experience closeness with God like never before. So, tandaan po natin yung word na time. Kaya't mga kapatid, let us challenge ourselves to make our time even more meaningful and significant. Ayon nga po sa Matthew 18 verse 20, for where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Kaya naman po, let us begin this week by seeking the Lord and encourage one another through united prayer. Once again, mga kapatid, tumayo po muli tayong lahat para po sa ating closing prayer at muli pong pag-awit sa ating Panginoon. Okay, kala ko kakanta muna. Sorry. Tayo po yung mag-pray. Pray po tayo. Lord, we thank you for this morning. Salamat, Panginoon, sa
biyaya na pinagkakalob niyo sa amin. Lord, sa pinagdadaanan po namin, sa pinagdadaanan namin bansa, maging global naman po, Panginoon, itong krisis na to. Nakita namin, Panginoon, na sa gitna ng kagipitan, Panginoon, we can see your provision, Lord God. We receive your provision. We can see your grace, Lord God. We can see your assistance, O Lord. Nadadama po namin, nakikita po namin yung tulong, biyaya, Panginoon, at pag-ibig sa amin, O God. Lord, kaya ngayong umaga, ibinabalik namin ang mata sa papuri at pasasalamat sa inyo, Panginoon Diyos. Igawad naman po, Panginoon ninyo, ang kapayapaan, ang kagalingan doon sa mga may karamdaman, ang probisyon doon sa mga nangangailangan, Panginoon. Ang kapayapaan, Panginoon, at patuloy na na nagabay, Panginoon, proteksyon, Panginoon Diyos, O God, sa gawa ng aming mga kamay, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen. Amen. Palapan po natin, Panginoon. Kakanta, no? O, sumanatili po tayo nakatayo. Amen. Tayo pong muli umawit sa Panginoon. Hallelujah. Lagi kang pupurihin, Panginoon. Sabi po sa mga awit 119 verse 171, ako'y laging magpupuri, lagi kang pupurihin, pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Awitin po natin ang lagi. Lagi kang pupurihin, itatanghalan ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba, sa puso ko ikaw lamang, Jesus. Dalangin ko'y makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulan, nais masilayan, kalwalhatian mo. Dalangin ko'y makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulan, nais masilayan, kalwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghalan ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba, sa puso ko ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghalan ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba, sa puso ko ikaw lamang, Jesus. Lagi kang pupurihin,
sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Amen. Maaari na po tayong magsiupo. Hey, hello po. May mga birthday celebrant po ba tayo ngayong week or ngayong araw po? Yun, meron daw po. Wait lang po. Wait lang natin. And habang nag-wait, yun, okay. Para po sa ating birthday celebrant, ngayong May 30, si John Mar Mercado po. Happy birthday po. Anak po ito ni Ate Janice. Sinabi ko pa. Para alam po natin kung kaninong bahay susugot. Joke lang po. Para po naman sa ating server ngayong araw, Young Pro Girls po. Maaari na po tayong pumunta sa ating mga small group po. Thank you po.